Mars? Mars, halika nga dito, bilisan mo. Natatarantang sigaw ni Kay. Bakit Mars? Ano nangyari? Hindi pa ako tapos maghugas ng pinggan. Pasigaw din ni Fatima na tugon. Hindi niya maintindihan kung bakit parang natataranta ang boses nito hanggang sa hindi na talaga to makapagpigil at pinuntahan siya sa kusina. Mars, halika muna. Tingnan mo. Nasa TV si Hendrix, may live interview siya. Sabi nito sabay hila sa kanyang kamay. Mars, ayokong tingnan. Masasaktan lang ako. Sigurado akong tungkol lang sa kanilang dalawa ni Jewel ang sasabihin nun. Kaya hindi ko na kailangan marinig pa. Hindi Mars, hindi niya kasama si Jewel. Halika na! Diit ni Kay sa kanya. Wala na si Fatima na magawa kundi sumunod na lamang sa sala at magkatabi silang naupo sa sofa habang nakaharap sa 40 inches na telebisyon. Lumakas ang kabog na kanyang dibdib. Nang unang tumambad sa kanyang paningin, ang gwapong mukha ng lalaking tanging laman na kanyang puso't isipan. Sir, bakit hindi po kayo sumipot sa kasal niyo ni Miss Jewel? Tanong ng isang reporter na kinabigla nilang dalawa ni Kay. Hindi sumipot sa kasal si Hendrix? Sabay-sabay nilang sambit. Jewel blackmailed me. Siguro hindi na kailangang idetalye pa. I found out the truth the night before our set wedding date. Kaya paano ako magpapakasal sa isang babaeng kaya manipulahin ng lahat para paratangan ako sa mga bagay na hindi ko ginawa? Wika ng lalaki. Hindi ni Fatima alam kung anong mararamdaman niya sa mga oras na yon. Hindi sumipot si Hendrix. So ibig sabihin walang kasalang nangyari? Patuloy na lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib habang inaabangan niya ang mga pangsasabihin ng lalaki. I think, nasabi ko nang dapat kong sabihin. Uulitin ko po, wala akong pananagutan kay Miss Jewel dahil hindi ko anak ang pinagbubuntis niya at kaya ko po itong patunayan sa pamamagitan ng DNA test. Kaya sana, matigil ng isyong to dahil ayoko maapektuhan ng pamamahala ko sa pabrika. Maraming salamat po. Sir, last question na lang po. Bukod po ba sa katotohanan na tuklasan nyo, ano po bang isa pang dahilan kung bakit ayaw nyo pong pakasalan si Miss Jewel? Ito po ba'y dahil kay Miss Fatima na napabalitang naging bride nyo noon pero hindi naging asawa? Tanong ng isa pang reporter. Masyado po itong personal. Sagot ng lalaki at ngumitito na mapakla. I'm not a very local when it comes to my personal feelings, lalo na sa harap ng maraming tao. Pero sige, pagbibigyan ko po kayo. Sabi nito. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng hall habang ang lahat inaghihintay na kanyang sasabihin. Hindi rin si Fatima mapakali sa kanyang nararamdaman. Mars, bakit ang lamig ng kamay mo? Okay ka lang ba? Tanong ni Kay. Tumango lang siya habang ang mga matay nakafocus doon sa screen ng telebisyon. Naghihintay kasi siya kung anong sasabihin ni Hendrix. Yes, it's her. Mahal ko si Fatima. But it's impossible because she's now happy with someone else. Hindi na niya napigilan ng humikbi matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung para saan ang mga luha niyang yon. Magkahalong emosyon na kanyang nararamdaman. Masaya siya dahil hindi natuloy ang kasal nito kay Jewel at hindi ito ang ama ng pinagbubuntis na babae. Ngunit nalungkot naman siya sa sinabi nitong imposible dahil happy na siya sa iba. Alam naman niyang tinutukoy nito ay si Eric. Pero paano nito nasabing masaya na siya? Napakagulhol siyang bigla. Sobrang miss na niya si Hendrix. At kung kaya lang sana niyang liparin na Maynila upang pumunta sa lalaking minamahal niya, ay kanina pa sana niya to ginawa. Mars, ayan ka na naman eh. Pangaalo ng kanyang kaibigan. Huwag ka nang umiyak Mars. Hindi man pala natuloy ang kasal ni Hendrix at Jewel. Kaya may chance pa kayong dalawa. Kaya tumahan ka na. Babalik na tayo na Maynila. Nag-usap kayong dalawa Mars. Wika ni Kay habang inaapuhap nito ang likod niya. Pinahid ni Fatima ang kanyang mga luha. Tama ang kaibigan niya. May pag-asa pa silang dalawa ni Hendrix. Nang medyo bumuti ng kanyang pakiramdam, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niya tong sinagot nang mabasa niya sa screen ang pangalan ni Zaza. Gusto kong sabihin sa'yo na aalis sa Hendrix papuntang France. Sasama siya sa akin at siguro matatagalan siya roon. Kaya kung mahalaga siya sa'yo, may panahon pa para puntahan mo siya. Mamayang 4:00 ng hapon ang flight namin.
Sabi nito sa kabilang linya. Hindi na sila gaanong nakapag-usap dahil parang nagmamadali ito. Mars, sino yung tumawag? Tanong sa kanya ni Kay. Si Zaza, Mars. Aalis daw si Hendrix mamaya, kasama niya papuntang France. Kaya Mars, kailangan ko makarating doon bagong flight niya. Natatarantang sabi ni Fatima. O sige Mars, mag-book ako ng plane ticket. Pero paano yan? Kaya mo bang sumakay ng eroplano? Nag-aalalang tanong ito. Alam kasi ng kaibigan niya na may fear siya sa height simula pa noong bata pa siya. Kaya nagbus lang sila nang bumiyahe sila ng Isabela. Mars, kaya ko. Kung yun lang ang paraan para makarating tayo kaagad ng Maynila. Aniya, habang nagsisimula na mag-impake. Okay, sige Mars. Saglit lang ha? Sabi nito, saka nag-dial sa Cebu Pacific. Pagkaraan ng ilang sandali. Mars, walang ibang oras eh. 2:30 PM lang available na flight. Sabi ni Kay. Wala na rin siya magawa, kundi kunin na lang, kahit hindi naman 100% ang assurance na makakahabol siya sa flight ni Hendrix. Mars, relax lang. Makakahabol tayo, okay? Paninigurado ni Kay. Panay lang kasi ang sulyap ni Fatima sa kanyang relo na parang binabantayan ang pagpatak ng bawat minuto. Kahit takot naman talaga siyang sumakay ng eroplano, ngunit kailangan niyang labanan ang kanyang takot para kay Hendrix. Hindi niya makakayang umalis to papuntang France dahil sabi sa kanya ni Zaza, walang katiyakan kung kailan ang balik nito sa Maynila. Lagpas 3:30 na nang lumapag ang eroplano sa NAIA Terminal 4. Gustong-gusto na ni Fatima na makababa ng eroplano dahil malapit na mag-alas 4. Nang makababa na sila, dali-dali niyang binuksan ang kanyang cellphone upang tawagan si Zaza. Pero hindi niya ito makontak. Nakapatay ang cellphone nito, gayon din kay Hendrix. Kaya wala siyang ibang choice kundi tumakbo na lang papunta sa Terminal 3. Hindi niya pinasunod pa si Kay. May mga gamit sila na kailangan nitong asikasuhin. Iniwan lang niya to doon sa mahabang upuan sa Terminal 4. Nasa Terminal 3 na siya at palinga-linga. Ngunit hindi mahagilap na kanyang paningin sa Hendrix, gayon din si Zaza. Patuloy lang siya sa paglalakad nang biglang mahagip ng kanyang paningin ang lalaki at ng kaibigan nito na papasok na sa boarding area. Hendrix! Hendrix, hintayin mo ako please! Sigaw ni Fatima, ngunit hindi siya nito narinig hanggang sa tuluyan na tong makapasok sa boarding area. Nagsimula nang dumaloy ang masaganang luha sa kanyang mga mata at hindi niya napigilang humagulhol na makita niyang tuluyan ng nakalipad ang eroplanong sinasakyan ng lalaki. Hendrix! Hendrix, please don't leave me! Palahaw niyang wika. At kahit pinagtitinginan na siya ng mga tao, hindi pa rin siya tumigil sa pag-iyak. Hindi na naabutan ni Fatima si Hendrix dahil nakaalis ng eroplanong papuntang France. Wala siyang magawa, kundi umiyak na lamang. Hanggang dito na lamang bang kanilang pagmamahalan? Maraming tanong sa isip niya na hindi niya alam ang sagot. Ang alam lang niya ay mahirap mabuhay ng walang lalaking pinakamamahal niya. Laglag ang kanyang mga balikat at mabigat ang mga hakbang niya pabalik sa Terminal 4 kung saan naghihintay sa kanya si Kay. Patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha at wala siyang pakaalam kahit pagtinginan pa siya ng mga tao. Mars! Sambit ni Kay na makarating na siya sa kinaroroonan nito. Tumayo ito at sinugod siya ng yakap. Palibhasa ay alam na nito na hindi niya naabutan si Hendrix dahil sa malungkot niyang itsura. Umiyak siya nang umiyak sa balikat ng kanyang kaibigan habang patuloy naman to sa pag-apuhap ng kanyang likod. Mars, tama na yan. Baka mapano ka na yan at maapektuhan pa ang bata sa tiyan mo. Pag-aalalang wika ni Kay. Mars, bakit napakadamot at tadhana para sa amin ni Hendrix? Bakit kung kailan ko nalaman ng totoo saka naman siya umalis? Mars, mga pagsubok lang yun sa inyong dalawa ni Hendrix. Ngunit kung tagang para kayo sa isa't isa, dun kayo talaga. Huwag ka mawala ng pag-asa. Magpakatatag ka Mars, alang-alang sa batang nasa sinapupunan mo. Wika nito, habang patuloy pa rin to sa pag-comfort sa kanya. Isipin mo Mars, mahal ka ni Hendrix, kaya alam kong babalik siya sa'yo. Hindi man ngayon pero balang araw. Magtiwala ka sa Panginoon Mars. Muli siyang napayakap sa kanyang kaibigan. Buti na lang
at hindi siya nito iniwan kaya swerte pa rin siya sa buhay dahil nagkaroon siya ng kaibigan na katulad ni Kay. Maraming salamat, Mars. Tama ka. Kailangan ko magpakatatag para sa anak namin ni Hendrix. Pero kailangan ko munang umuwi sa probinsya, Mars. Handa na ako sabihin ng totoo sa pamilya ko. Sabi ni Fatima habang nagpahid siya ng kanyang mga luha. Okay, Mars. Pero huwag ka nang umiyak, ha? Tara na at uuwi na tayo ng apartment para makapagpahinga ka. Sabi nito saka tumayo at hinila ang rolling luggage. Hendrix, okay ka lang ba? Bakit parang hindi ka mapakali dyan? Tanong ni Zaza sa kanya habang sakay sila ng eroplano. Nothing. Okay lang ako. Tugon ni Hendrix. Naku Hendrix, kung bakit ka pa kasi umalis hindi mo pa nga nakakausap si Fatima? Bakit sa? Ano pa bang pag-uusapan namin? Masaya na siya sa piling ng kapatid ko. Di ba magkasama sila si Isabella? Sa bagay. Pero okay ka lang ba talaga? Paniniyak ng kanyang kaibigan. Tumango lang siya saka pinagpatuloy ang pagbabasa ng newspaper. Hindi na rin nangulit si Zaza sa kanya at pumikit na lamang to. Maya-maya'y pumikit na rin siya, baka sakaling makatulog kahit saglit lang. Ngunit kahit anong pilit niyang makatulog, balisang-balisa pa rin talaga siya. Hindi pa rin niya makalimutan si Fatima. Ang iniisip niya, sana napanood nito ang press release niya kaninang umaga upang malaman nito na hindi natuloy ang kasal nila ni Jewel. Ngunit umangal naman ang isang bahagi ng kanyang utak. Ano naman ngayon kung napanood ni Fatima? Wala rin naman magbabago dahil masaya na to sa piling ng kanyang kapatid. Pero bakit ang puso niya patuloy pa ring umaasa? Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ano magiging bukas niya sa pag-stay sa France. Umaasa na lamang siya na doon makakalimutan niya si Fatima at makapagsisimula ng bagong buhay. Kung pwede lang sanang tuluyan na niyang iwanan ang Maynila at mga ibang bansa na lamang siya. Ngunit inaalala din niyang pabrika. Hindi ni Hendrix maaaring pabayaan to dahil ipinagkatiwala to sa kanya na kanyang yumaong lola. Mars, sigurado ka bang ayaw mo na magpasama sa akin? Muli na namang tanong ni Kay sa kanya. Nakailang tanong na kaya to? Gusto mo ba talagang sumama, Mars? Oo naman, para di naman makapunta ako sa inyo. Nakangiting sagot nito. Paanong trabaho mo sa bangko? Pareho naman tayo nag-file ng indefinite leave Kaya lang wala akong sasahurin. Ikaw na lang magpasoldo sa akin, Mars, para hindi naman ako mamulubi. Humagalpak to ng tawa. Nahawa naman siya sa pagbibiro nito, kaya tumawa na rin siya. Oo ba? Magkano naman ang gusto mong sweldo? Bahagyang nag-isip pa to habang nakatingin sa kisame. 1,000 per day. Bulalas nito sabay paghagalpak ng tawa. 1,000 lang pala Gawin na nating 2,000 pesos. Ano, payag ka? Aniya. Mars, seryoso ka ba? Paninigurado nito. Oo naman, Mars. Sige na, mag-impake ka na. At baka gabihin tayo sa daan. Sasakay lang tayo ng bus. Alam mo namang ayaw kong sumakay ng eroplano. Nung isang araw lang yon pinilit kong sumakay. Kahit first time ko pa. Dahil akala ko maaabutan ko pa sa Hendrix pero hindi na niya natuloy pa ang nais niyang sabihin dahil sinaway na siya agad ni Kay. Mars, o sige na nga, bilisan mo na pag-iimpake dyan. Huwag mo nang damihan ng dadalhin mong damit. Sabi niya at iniwan saglit ng kaibigan niya sa kwarto. Naisipan niya magtungo sa garage upang tingnan ang kanyang kotse. Gusto sana niya itong gamitin sa pag-uwi niya sa kanila pero baka hindi niya kayanin mag-drive dahil sa haba ng biyahe. Buti kung marunong mag-drive si Kay, hindi naman. Kaya sasakay na lamang sila ng bus at nakakatulog pa siya na maayos. Sumakay siya sa kotse at sinubukang paandarin ng sasakyan. Matagal na kasi itong nakatambay, kaya kailangan di mapaandar kahit minsan lang. Muli siyang napabuntong hininga dahil naalala na naman niya na kasama niya si Hendrix noon sa pagbili nito. Pera pa nga nitong pinambili ng kotse, kaya pare na rin bigay ito ng lalaki sa kanya. Bigla siyang napahaplo sa kanyang tiyan. Anak, kumapit ka lang dyan ha. Kaya natin to. Hindi kita pababayaan anak. Palalakihin kita na maayos. Mahal na mahal kita.
katulad ng pagmamahal ko sa daddy mo. I can't wait to see you, anak. Madamdaming wika ni Fatima sa munting anghel na nasa kanyang sinapupunan. Paris, France. Pagkalapag ng eroplanong sinasakyan nila ni Zaza sa airport, agad na sumakay sila ng taxi at nagpahatid sa hotel. Nakapag-book na ang kanyang kaibigan ng 2 kwarto sa Linar Sat Blanc Hotel, kaya wala na si Hendrix na alalahanin pa. Pangalawang beses na siyang nakapunta rito at ang unay noong sinamahan niya si Jewel para manood ng modeling show. Hendrix, okay ka lang ba? Tanong ni Zaza sa kanya. Tinanguhan lang niya ito at patuloy na itinutok ang mga mata sa labas ng bintana. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Namangha siya sa ganda at laki ng hotel. This place looks stunning, luxurious and defines the true Parisian elegance with its 5-star services. Nang makapasok na sila sa loob, biglang may lumapit sa kanilang babae. Matangkad to, slim at maganda, kaya natitiyak niyang kakilala to ni Zaza at siguro kasamahan to ng kaibigan niya sa modeling agency. Hello my dear friend, it's good to see you again. Wika ng babae at nakipagbeso-beso to kay Zaza. Sa tansya niya kasi, kasing edad lang niya to. Is she your boyfriend? Tanong nito habang nagpalipat-lipat to ng tingin sa kanilang dalawa ni Zaza. No, he's my friend. Nakangiting sagot ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ipinakilala sila sa isa't isa, hinitian niya to pagkatapos makipagkamay rito. Hindi naman gaano nagtagal ang pag-uusap nila ni Zaza at nagpaalam na ang babae dahil may pupuntahan pa raw ito. Dumiretso sila ni Zaza sa kanilang kwarto sa 3rd floor. Pagkapasok ni Hendrix sa loob, ay agad siyang nagtungo sa banyo para mag-shower. Ang lagkit na kasi ng kanyang pakiramdam. Pagkatapos siyang maligo, nagbihis siya ng kulay gray na cargo short at light blue na round neck t-shirt. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan kaya nagmamadali siyang lumabas dahil tiyak niyang si Zaza na yon. Sabi kasi nito kakain sila sa restaurant na mismong hotel doon sa unang palapag. Habang sakay sila ni Kay ng bus papuntang probinsya, hindi ni Fatima maiwasang mag-isip sa magiging reaksyon ng kanyang pamilya tungkol sa kanyang pagdadalang tao. May pagkakonserbatibo pa naman ang kanyang ina. Dahil lumaki din siyang konservative na pamilya, baka hindi matanggap ng mga magulang niya na magiging dalagang ina siya. Baka mawala ang respeto ng kanyang mga kapatid sa kanya. Samut-saring mga bagay ang kanyang naiisip. Wala naman siyang pakaalam sa kung ano man ang sasabihin ng ibang tao. Ang mas inaalala niya, kung matatanggap ba siya ng kanyang pamilya. Dahil dito hindi siya mapakali, balisang-balisa siya kaya hindi siya makatulog. Nilingon niya sa tabi si Kay, pero natutulog pala to kaya wala siyang makakausap. Kinuha na lang niya ang kanyang cellphone at nagtingin-tingin sa mga pictures sa kanyang gallery. Hanggang sa nakita niya ang pictures na kinuha niya noon sa tagpo si Hendrix. Nanggaling yun sa photographer na kumuha ng larawan sa kanila nung time na ginawa ang peking kasal. Patuloy lang si Fatima sa pag-scroll hanggang dumako ang mga mata niya sa picture na naghalikan silang dalawa ni Hendrix. Parang totoo talagang halikan na yon at ngayon lang niya mas lalong napatunayan na minahal na pala niya si Hendrix simula pa noong ginanap ang kanilang kunwaring kasalan. Inilagay niya muli ang cellphone sa kanyang bag, ngunit bigla itong nag-ring, kaya muli niya itong kinuha at tingnan kung sinong tumawag sa kanya. Nang malaman niyang si Eric ang tumatawag, agad niya itong sinagot. Hello Eric? Hello Fatima, kamusta? Saan ka ngayon? Tanong nito. Sumasakay kami ng bus papuntang probinsya. Kasama ko si kay Eric. Uuwi muna ako sa amin? Aniya? I'm sure. Napanood mo ang press release ni Hendrix kahapon? Sorry Fatima, hindi ko sinabi sa'yo na hindi natuloy ang kasal ng kapatid ko at ni Jewel. I'm really sorry. Umaasa pa kasi ako na hindi na nito na ituloy pa ang naisabihin dahil nagsalita na ako. Okay lang Eric, naintindihan ko naman. Wala din naman nangyari dahil umalis na si Hendrix. Mahina niyang wika. Umalis? Anong ibig mo sabihin Fatima? Nagpuntang kapatid mo sa France kasama si Zaza. Hindi ko alam kung kailan siya uuwi ng Pilipinas o kung babalik pa ba siya o hindi na. Gumagaralgal ang boses si Fatima.
I'm sure babalik naman yun dito, Fatima. Hindi naman maaaring iwan ni Hendrix ang pabrika. Hindi niya to basta-bastang pagkakatiwala sa iba. Okay ka lang ba, Fatima? Tanong nito nang hindi na siya umimik pa. Okay lang ako, Eric. Salamat sa tawag. Sabi niya, ingatan mo yung sarili mo, Fatima, ha? Nandito lang ako. At gusto kong malawan mo na hangad kong lumigaya ka. Wika nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ng lalaki, hindi ni Fatima maiwasang malungkot para dito. Alam niyang mahal siya ni Eric at ang pagkakamaling nagawa nito noon ay bunga lamang ng kahinaan nito. Nakahanda naman sana siyang bigyan to ng pagkakataon, ngunit ayaw din niya magsinungaling sa kanyang sarili. Ayaw niya tong paasahin sa isang bagay na hindi niya kaya pang ibigay. Mars, ano na naman bang iniisip mo? At saka bakit di ka natulog? Tanong ng kagigising lang na kaibigan niya. Hindi kasi ako makatulog, Mars eh. Iniisip ko kasi kung ano magiging reaksyon ng mga magulang ko pag nalaman nilang yung sitwasyon ko. Hindi ko alam kung matatanggap nila ako. Hay naku, Mars, wag mo na masyadong isipin yan. Alam ko maintindihan ka ng pamilya mo. Hindi mo rin naman sinasadyang mangyari to, di ba? Tumango lang si Fatima habang kinagap niya ang kamay ni Kay. Maraming salamat, Mars, ha? Sobrang thankful talaga ako na ikaw yung naging kaibigan ko. Aniya. Tama na yan, Mars. Baka mamaya iiyak ka na naman. Saway nito sa kanya. Oo nga pala. Di ka ba nagugutom? Basta wag kang magpapagutom, Mars, ha? Marami tayong baong pagkain. Paalala nito. Hindi naman ako nagugutom, Mars. O sige, matulog ka muna, Mars. Isang tabi mo muna lahat ng mga iniisip mo dyan. Medyo mahaba pang biyahe natin kaya magpahinga ka muna. Tumango lamang siya at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mars, nandito na tayo. Sabi ni Kay sa kanya. Agad naman si Fatima na nagising dahil sa pagyugyog nito sa kanyang balikat. Napatingin siya sa kanyang orasan at pasado 5:00 na ng hapon. Nang huminto na ang bus sa terminal, ay agad naman silang bumaba. Pagkatapos nag-antay sila sa gitna ng tricycle. Kadalasan kapag hapon na, lagi nang puno ang mga sasakyan, pati na rin mga tricycle. Matapos ang ilang sandaling paghihintay, nakasakay na rin sila. Mars, alam ba nilang uuwi ka ngayon? Tanong nito. Umiling lang si Fatima. Hindi na kasi siya nagkaroon ng panahong i-text sa mga to dahil sa mga iniisip niya. Nang huminto na ang tricycle, muli na namang kumabog ang puso niya. Mars, nandito na tayo sa bahay namin. Mahina niyang sabi. Matapos niyang maiabot ang bayad, bumaba na siya. At sumunod naman si Kay sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-43 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.